Magandang araw sa iyo, Madam Angel, at sa iyong mga tagapakinig. Gusto ko lang magbahagi ng nakakakilabot kong karanasan. Tawagin mo kong Pido. Isa akong konduktor ng bus. Simula Maynila hanggang Bicol ang biyahe namin. Mahaba-habang biyahe yon. Sanay na ako sa puyat, sa pagod, at sa iba't ibang klase ng pasahero. Pero merong isang biyahe akong hinding-hindi ko makakalimutan. Isang araw na akala ko ay normal lang. Napuno na noon ng pasahero ang bus, kaya naman nagsimula na kaming magbiyahe. Sinimulan ko na ding maningil ng mga pamasahe sa bawat pasahero. Nang natapos ko na at napamilyar na ako sa kanila, ay bumalik na ulit ako sa may upuan ko, malapit sa driver, si Gary. Pero merong isang biyahe akong hinding-hindi ko makakalimutan. Isang araw na akala ko ay normal lang. Napuno na noon ng pasahero ang bus, kaya naman nagsimula na kaming magbiyahe. Sinimulan ko na ding maningil ng mga pamasahe sa bawat pasahero. Nang natapos ko na at napamilyar na ako sa kanila, ay bumalik na ulit ako sa may upuan ko, malapit sa driver, si Gary. Magagabi na din noon, medyo madilim. Naaninag ko sa dulo ng upuan ang isang babaeng nakaitim at nakatungo. Natatabunan ng buhok nito ang kanyang muka. Inurap ko pa ng maraming beses ang mata ko dahil baka namamalikmata lang ako. Nang lalapit ako sa kanya, bigla namang binuksan ni Gary ang ilang ilaw ng bus. Laking gulat ko dahil sa isang idlap ay nawala ito. May napatingin sa akin na pasahero noon. Siguro ay nagtataka ito bakit para akong gulat na gulat at nakatitig lang sa likod. Ang ginawa ko ay bumalik na lang ulit sa unahan at nagsimulang baliwalain ang nakita ko. Inisip ko na lang na baka pagod lang ako ng mga oras na yon. Mga bandang 8 p.m. ay nag-stop over muna kami para makakain ng hapunan ang mga pasahero at pati na din kami ni Gary. Dahil malayo-layo pa ang aming biyahe. Nang natapos akong kumain ay lumabas muna ako ng karinderya at nagyosi muna. Medyo malapit lang noon yung bus namin. Habang humihitit ako ng yosi ay napaubo pa ako noon sa sobrang gulat. Dahil kitang-kita ng mata ko, yung babaeng nakita ko kanina ay nakaupo na naman sa dulo ng bus. Ganun pa din. Nakatungo ito. May magulong buhok. Kanina ay nasa kabilang parte siya ng upuan. Ngayon ay nasa may kalapit na siya ng bintana. Tumayo ako at pinatay na agad ang yosi. Dali-dali akong tumakbo papunta sa loob ng bus. Sa pagmamadali kong umakyat ay nagulat pa ang ilan na pasaherong naghihintay sa loob. Takang-taka pa sila, pero ako, doon na tumayo ang balahibo ko dahil nawala na naman ang babaeng nakaitim. Sa tingin ko ay hindi lang ito dahil sa pagod. Sinabi ko yun kay Gary pero tinawanan niya lang ako. Nagsimula na ulit kaming magbiyahe. May pasaherong nag-request na patayin ang ilaw dahil nasisilaw daw sila. Sa loob ko, ayokong patayin dahil baka magpakita na naman sa akin yung babae. Pero wala akong magagawa, kaya pinatay ko din. Tahimik na lang noon, halos lahat ng pasahero ay natutulog at yung iba ay nanonood naman sa kanilang mga cellphone. Pasimple akong sumilip sa may likod. Nakampante ako dahil ilang oras na ding hindi ulit nagpapakita yung babaeng nakaitim. Nag-uusap lang kami ni Gary noon. Nagpapawala lang ng antok. Sa sandaling yon ay may naririnig akong kumakanta. Himig ng isang babae.
Carl, ano yun? Parang may kumakantang babae. Tanong ko kay Gary. Loko, baka pasahero. Tumayo ako at nilingon ang mga pasahero, pero karamihan sa kanila ay tulog. Yung iba ay mga naka-headset pa. Rinig na rinig ko ang pag-awit ng isang babae na parang umeeko pa. Nagtataka ako dahil hindi yun narinig ni Gary. Kinikilabutan na ako. Iniisip ko na baka yung nakaitim na babae ay siya ring kumakanta. Naupo na lang ako. Ayokong tumayo. Ayokong mag-check ng mga pasahero. Ayokong makita yung babae. Hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako at doon ay sa panaginip ko naman nagpakita ang babaeng nakaitim. Galit na galit ito at sinasakal ako. Hindi ko siya mapigil. Gusto kong sumigaw noon pero walang boses na lumalabas. Pinipilit kong gumalaw pero ayaw. Hanggang sa may naramdaman akong yumuyugyug sa braso ko. Pagmulat ko si Gary. Nagulat ako at nag-isip papaanong nangyari yun. Itinigil pala saglit ni Gary ang bus. Pinagtitinginan ako ng ilang pasahero. Nagising sila dahil sa lakas daw ng sigaw ko noon. Akala nila ay kung ano na daw ang nangyayari sa akin. Sobrang nakakahiya ng mga oras na yun. Humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa nangyari. Nakwento ko sa ilang pasahero na merong babaeng nakaitim na nagpapakita sa akin. Hindi ko na lang sinabi na doon mismo sa bus dahil baka matakot naman sila, lalo na yung mga nasa bandang likod. Ang isang pasahero doon ay nag-alay ng dasal at nakisama na din ng iba pang pasahero. Naging maayos na ang takbo ng biyahe namin at salamat din sa mga pasahero namin na nakaintindi. Ligtas kaming nakarating sa aming paroroonan. Hindi ko alam kung bakit nagpapakita sa akin ang babaeng nakaitim. Wala naman akong third eye at hindi ko naman siya kilala. Yun ang una at uling encounter ko sa kanya. Salamat at hindi na yun naulit sa mga sumunod ko pang biyahe. Matagal ng kwento-kwento ang batang nagpaparamdam at gumagala dito sa may terminal namin, sa CR, sa opisina at kahit sa ang parte dito. Lahat yun ay pawang kasinungalingan lang. Hindi pa ako noon naniniwala hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Tawagin mo kong Vince, isang driver ng bus. Ang ruta namin ay biyaheng Maynila hanggang Baguio. Ang terminal namin dito sa may Maynila ay laging puno, lalo na kapag peak season at holidays. Napupuno ng pasahero ang buong terminal. Meron kaming opisina doon. Merong CR para sa aming mga konduktor at driver. Meron din namang para sa mga pasahero. Isang gabi habang naghihintay na kaming mapuno ang aming bus, biyaheng Baguio, ay bigla na lang napukaw ang atensyon namin dahil sa isang pasaherong nagsisigaw palabas ng CR. Naguumpukan pa ang ilang pasahero at ang mga driver noon sa may labas dahil sa kanya. Sumama na din ako para malaman kung ano bang nangyayari doon sa alley. Ang sabi nito ay may bata daw na nagpakita sa kanya sa loob ng CR. Una daw ay kumakatok ito sa cubicle. Hindi pinansin ng Ale, pero maya-maya nang mapatingin ang Ale sa taas, ando na ang bata. Nakadungaw. Nakangiti daw ito at sobrang pula ng mata.
Pasimple kaming nagtawanan noon dahil ilan din sa amin, isa na ako, ay hindi naniniwala sa mga ganong kwento. Dala lang niya ng imahinasyon. Kahit maraming beses na kaming nakakarinig sa mga ilang pasahero ng mga karanasan nila tungkol sa batang multo, ay hindi pa din kami naniniwala. Sunod na nangyari, sa may taas ng opisina namin, nagkaroon kami ng biglaang meeting ng mga driver at konduktor. Halos 11 PM na din yun ng gabi at halos inabot pa kami ng 1 oras para lang sa meeting na yon. Nang matapos na at sabay-sabay na kaming pababa, ay bigla ko namang napansin na naiwan ko ang susi ko sa may lamesa. Sinabihan ko silang mauna na sa baba dahil babalik ako sa opisina para sa susi ko. At nagsimula na silang takutin ako na mag-iingat daw ako dahil si Junjun daw ay andon sa opisina at hinihintay ako. Junjun ang pinangalan nila doon sa bata na nagpapakita. "Hindi ako takot, baka siya pang matakot sa akin," sabi ko. Noong naglalakad na ako sa hallway papunta sa opisina, ay nagpapatay-sindi ang mga ilaw. Lumingon ako sa likod at nagsalita. "Hoy mga kumag, wag niyo akong tinatakot ah." Iniisip ko na yung mga kasamahan ko ay pinagtitripan lang ako. Tinuloy ko ang paglalakad hanggang sa marating ko ang opisina. Nang hawakan ko ang doorknob, nagtaka ako dahil hindi ko ito mabuksan. Hindi naman ito nakalak. Parang may kung anong humaharang dito mula sa loob. Pinilit ko ng pinilit hanggang sa mabuksan ko na din. Nang papasok na ako at binuksan ko na ang ilaw, biglang gumalaw ng kusa ang upuan. Natahimik ako at nagtaka dahil mag-isa lang naman ako. Agad noon ay kinuha ko na din ang susi ko na nakapatong sa lamesa. Nang akma akong lalabas, ay nagsara ng kusa ang pinto ng opisina. Nagpatay-sindi na naman ang mga ilaw. Hindi na sa hallway, sa mismong loob na ng opisina. Nanlaki ang mata ko dahil kita ko ang switch ng ilaw. Rinig ko ang tunog nito na parang may pumipindot kahit wala namang tao. Lumapit ako sa pinto at pinipilit kong buksan ito, pero ayaw namang bumukas. Nanlamig na ako noon at nakaramdam ng takot. Unang beses ko yung naramdaman sa buong buhay ko. Hawak-hawak ko ang doorknob, sabay nagpapatay-sindi pa din ang ilaw sa loob. Nang maya-maya ay may humawak na malamig sa aking braso. Napasigaw ako ng sobrang lakas. Kamay yun ng bata. Maputlang maputla. Malamig na parang galing sa freezer. At nakita ko na nga ang batang sinasabi nila. Para siyang nasa edad 8 hanggang 10. Maputla ang muka. Mapula ang mata. Nakangisi ito. Tugmang-tugma doon sa sinabi nung Ali na pasahero nung isang araw. Sira-sira ang madungis niyang damit at puro ito dugo. Nagawa ko na yata ang pinakamalakas kong sigaw sa buong buhay ko. Sa sobrang takot ay napaupo ako sa gilid at kinukubli ang aking sarili. Sigaw ako ng sigaw. Lumalapit na sa akin ang bata. Hindi ko na alam ang gagawin. Nang maya-maya ay dumating na ang mga kasamahan kong driver at konduktor. Pinapakalma nila ako dahil sa winawasiwas ko ang aking kamay dahil pakiramdam ko ay andun pa din yung bata at pakiramdam ko'y palapit na siya ng palapit. Hanggang sa tuluyan ang kumalma ang lahat. Naging maayos na yung ilaw. Hindi na ito patay-sindi. Ando ng mga kasamahan ko sa harap ko na takang-taka sa nangyayari sa akin.
Kwento ko sa kanila na totoo ngang may batang multo na gumagala at naninirahan sa buong terminal. Siguro sa naranasan ko ay maniniwala na din sila. Simula noon ay hindi ko na hinahayaan na mag-isa ako. Sa office man o pati sa CR. Lalaki ako, alam ko. Pero pag andun ka na sa sitwasyon na yon, makakaramdam ka talaga ng kakaibang takot.